Good morning guys. Kasabong Luzon, Mindanao sa ating mga followers, sa ating mga viewers, lalo na sa ating mga subscribers dito sa ating channel, YouTube Kaliyos Kasabong TV. Sa umaga na ito ngayon, magbigay naman ko og konting tips sa inyo sa kaalaman ko sa pagpalahi sa ating mga materialis, mga inahin. Kahit magkadugo yan, magkakapatid, hindi po parehas ang sukat sa mga itlog na ilalabas bawat isa sa kanila. Tulad nito, hindi ito malaki ang pangatawan niya, pero ang initlog ngayon tong umaga, ang lalaki ng itlog nito. Yan, ikumpara sa mga kapatid nito, malaki sa kanyang mga katawan, pero maliliit sa kanya ang mga itlog. Siya medyo may kaliitan sa mga kapatid, pero siya ang pinakamalaking itlog sa kanilang mga kapatid na nilalabas. Kaya hindi basihan para sa inyong mabaguhan pa lang na porkit malaki ang pangatawan sa isa kay inahin, may ang ilalabas mga itlog malaki din yan. May inahin kasi din na malalaki pero maliliit lang ang kanyang mga ilalabas mga itlog. Tulad nito, hindi ito malaking katawan pero malaki naman ang mga itlog ilabas kanya. Yan ang palatandaan kasi dito sa mga quality na manok, mga Texas, hindi ito nangingitlog ng kasing laki lang, kasing liit lang sa mga bantam kung tawagin, native. Mas malaki silang mga itlog ito, mga Texas quality na manok ikumpara mo sa mga uri ng linyada ng mga bantam tawagin. Yan. Kayang dito sa pag-alagang manok, kailangan dito pipiliin din natin ang linyada sa inahin na naglabas ng mga itlog na hindi masyadong may kaliitan. Kasi ang importante dito sa mga itlog sa isa kay inahin nga tulad nito na mga itlog ganito, lalabas talaga ang pasok sa tama sa sukat sa standard sa manok, hindi masyadong mga maliliit. Ang pinakamaliit sa kanila nito pag magpisaan mga ganitong itlog, medium size hanggang may malalaki o pangatawan. Yan. Tinuturo ko to sa inyong mga baguhan pa lang kasi kailangan hindi lang pagpili natin sa isa kainahin na magdumalaga pa lang, dikit ang sipit-sipitan, maganda ang hipo sa pangatawan, linyadang husay, linyadang winning line. Pipiliin din natin ang pangingitlog sa isa kainahin na ang mga itlog niya hindi nangingitlog ng mga maliliit. Kasi karamihan talaga sa mga itlog kasi ilabas sa isa kababae nga manok, kung maliliit ang mga itlog niya, ang mga anak yan, magiging mga sisiw niya, maliliit lang talaga ang katawan. Yan totoo. Kaya ang importante talaga nga may kaalaman tayo sa pagpili ng gagamitin natin inahin. Pipiliin natin ang inahin kung maari, kahit maliit siyang katawan, pero ang mga itlog niya nasa tamang sukat, nasa saktong laki, hindi masyadong mga maliliit. Yan ang gaandang gamitin nating materialis na babae nga kukunan natin ng ipa-incubate natin ang kanyang mga similya, kanyang mga labas, ang mga ilalabas niya mga itlog. Huwag nating ipa-incubate ang sobrang mga maliit na itlog kasi maliliit lang talaga ang kalabasan yan. Yan totoo. Kaya sa incubator din, kung magpa-incubate tayo, hindi rin sa suki ko lang, iwan ko lang sa iba, sa suki ko na incubator, hindi rin tinatanggap na ang mga itlog na sobrang liit masyado, lalo na kung tatanungin ka muna doon nga dumalaga ba ito o ng itlog, kasi ang gusto nila na ipa-incubate mo rin yung pangalawang itlog o kaya pangatlo, parang may similya. Yan ang basihan din nila sa suki itlog incubator. Kaya kinukontent ko, sinasabi ko rin sa inyo parang makakuha kayo kunting idea na aking mga taga-subaybay dito sa ating channel YouTube Kaliyos Kasabong TV, ang pagpili, ang pamaraan sa inahin na gagamitin natin pag maglabas ng mga itlog. Titingnan natin kung sobra ang mga maliliit niyang ilalabas mga itlog, alisin natin yan. Ang gagamitin talaga natin dapat na i-maintain natin gawing inahin materialis yung naglabas mga ganito mga itlog. Kahit hindi malaki ang pangatawan nito, makita nyo naman yan, pero malalaki ang
nilalabas niya mga itlog. Hanggang dito muna ako kasabong. Bukas uli naman, ibang topic naman ang ipapaliwanag ko sa inyo. Maraming salamat talaga sa inyo sa pag-support nyo, sa pagsubaybay dito sa aking mga content tungkol sa kaalaman ko sa pag-alaga ng manok, sa pagbibreed, sa pagpalahi dito sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV. At saka thank you sa inyo sa nag-subscribe sa akin, sa aking mga unang mga subscriber, lalo na sa iyo ng mga baguhan na nag-subscribe sa akin. Thank you. Maraming salamat sa inyong lahat. At saka sa mga baguhan pa lang, kung mapanood nyo ang aking mga content, kung magustuhan nyo, paki-subscribe din, paki-share, para sa pag-share nyo, matulungan natin kung mapanood ang aking tinuturong mga content dito sa kaalaman ko pag-alagang manok, sa mga baguhang kapwa natin mahilig mag-alagang manok, na makakuha din sila ng kunting kaalaman sa akin na pangdagdag sa kaalaman nila sa pagpalahi din nila ng kanilang mga manukan. Yan lang, thank you ulit sa panonood.